Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay i-share ko lang po sa inyo itong gagawin kong pag re-repat saka aayusin ko lang yung base nitong cuttings ng hibiscus Taiwan na tinanim ko dati. At kung mapapansin nyo po, gaganda na ng mga sanga niya. Pero hindi pa ito nawawire kahit kailan. Puro clip and grow lang. Bali sa ngayon ay lilinisin ko muna ito. Alisin ko yung mga hindi kailangan na sanga para mas ma-visualize ko yung itsura niya. Ayan po, medyo nalinis ko na sila. Kung mapapansin niyo po, kahit paano may forma na siya. Galing lang ito sa straight na cuttings. Ganyan. Ito yung pinaka-original na sanga niya. Ay na puno niya nung tinusok ko. So yan, mga sanga na yan lahat. Ganon din ito. Ito lang din yan nung tinusok ko. So dahil sa tiyaga, putol ng putol, pagkalipas ng siguro mga ano na yata din ito, 2 years mahigit. Bali pinapabayaan ko lang kasi siya na nakatusok dyan. Tapos paghahabang sanga, puputulin ko, haba ulit, putol ulit. So hanggang sa maging ganyan na siya. So ganun lang po yung paraan ko ngayon pag nagpo-bonsai. Bale, wag lang mainip. Tusok lang ng tusok, putol ng putol, clip and grow hanggang sa may makita ka ng forma nila. Maano mo naman yan mapapansin mo, wag ka lang maiinip na uy, may forma na, kahit pa paano may forma na siya. So yun, pwede mo na siyang ilipat o i-repat. Basta wag lang maiinip. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung ilalim niya. Ang lalaki na ng ugat. Perfecta na doon sa pinagpapatungan ko, kaya mabilis din lumaki yung sanga. So bali ito nung tinusok ko, mga pencil size lang ito. Kaso nakarekta siya sa isang sako na puno din ng reversan, kaya mabilis din lumaki. Ito naman yung isa. Ganun din, medyo mataas yung trunk niya. So try ko rin ayusin. Ito na yung itsura niya nung nabunot ko. Medyo mataas yung, medyo mahaba yung trunk niya. So tingnan ko kung paano magagawa ko dito para mas umayos siya. So bali ito na siya. Binawasan ko ng ugat, pinutol ko yung mga ugat. Hindi ko na puputulin yung trunk niya. Tingin ko naman kasi pag mas tumaba pa itong trunk niya ay magiging proportion naman na yung taas nito. Ito naman yung isa. Ganun din, pinutol ko na lang muna yung mga ugat niya.
hayaan kong tumaba yung trunk. Tingin ko pag tumaba na rin to, kagaya ng isa, magiging proportion naman na yung height nito. So, bale ito na yung isa, na repat ko na siya. So ito okay lang yung size ng training pot niya, malawak, medyo malawak. Pero mas maganda kung may bakante kayong lupa, mas maganda na irekta nyo na lang muna sa lupa para mas mabilis lumaki. Sa akin kasi puro simentado itong bakura namin kaya sa training pot ko siya tinanim. Ito naman yung isa, wala akong makitang malawak, medyo mas malaking training pot, kaya dito ko na lang muna itinanim. Lipat na lang kapag may available na ulit na mas malapad na training pot. Mas maganda kasi kapag mas buwelo yung ugat para mas mabilis siyang lumaki. Or yung kagaya na nung sinabi ko dun sa isa, kung mayroon din lang bakanting lote o lupa, mas maganda sa irekta nyo na lang muna sa lupa para mas mabilis ang paglarga. So yun lang po para sa video natin ngayon. Sana nga po ay may na-share naman ako sa inyong kapakipakinabang sa larangan ng pagbobonsai. Tusok lang ng tusok ng mga cuttings para hindi tayo umasa lagi sa pagkuha sa gubat o sa kalikasan. Matuto tayong magtanim para hindi na natin sisirain yung nature. So yun lang po. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.